number 8 ay yung double circuit line na hindi bundled. So itong example number 9, ito ay double circuit line tapos ay yan ay ah, bundled conductor. So itong example number 9 ay meron niyang ito ay double circuit line na ito ay three-phase transposed line. So meron niyang bobolink conductors. Napakita ko na sa inyo yung yung sa about sa naming ng ah, mga conductors. Ito daw di umano ay ipinangalan sa mga ibon. So di umano yan daw ay yung mga na biktima ng mga transmission line na yun. Yan. So yung pinangalan dyan, di umano daw. Yan. So bobolink tawag dyan. Yung example number na yung sa number 8 ay dove. Alam niyo naman ang dove. Ayan. Ang dove ay kalapati. So, iba't iba pa lang iba't iba pa lang kulay yun. Ayan. May ganito pa. Tapos yung example number 10, yun ay pinangalan din yun sa ibon. Tama ka. Sa example number 10, yung sa capacitance, ayan. Ito naman ay B-turn conductor. So, pinangalan din yan sa ibon. B-turn. Ayun daw yung mga parang pugo. Ayan. Ating daw pinangalan yung mga transmission lines. Yung ACSR conductor specifically. So, proceed tayo ngayon dito sa ating example number 9. So, ito ay vertical conductor configuration. So, ito ay pababa yung kanyang yung mga phase A, phase B, and phase C ay vertical configuration. Yung example 8, naka-horizontal configuration. And then, ito ay bundled conductor. So, ito yung ating bundled conductor. So, dalawahan yung ating bundled. And ang kanyang bundle spacing ay 18 inches. So, ito yung kanyang D na bundle spacing. Itong diameter na ito ay doon sa capacitance natin gagamitin. And itong GMR na yan, kagaya nung ginawa natin sa example number 8, itong GMR na yan, ayun na yung kanyang DS. Yan. Since ito ay transposed line ng double circuit line, ang hinahanap ay inductance per phase per kilometer. So, our working equation will be yung 0.2 ln of GMD over GMR sub L. Ang unit natin ay millihenry per kilometer. So, this will be our working equation. So, gagamitin lang naman natin lahat yung mga formula natin na yung GMD saka yung GMR sub L. And then, since ito ay bundled, ang gagamitin natin na GMR sub L, ay di itong yung mga DSA, DSB, yung mayroong superscript na B kasi bundled conductor yan. Since ito ay dalawang bundled conductor, so ang gagamitin natin ay itong square root of DS times D, yun yung DSB. Yun yung isa-substitute natin dito sa DSA na yan. Tapos, solution na yan. So, ito lang ang medyo challenging lang dito ay yung pagkuha ng distances. So, for example, itong distance na to from A to B, dyan pa ba kayo? Baka ako'y nadi-disconnect. So, yung A to B, edi, ito yung kailangan natin. So, dapat yan ay mirror image. So, kalahati yan. Itong distance na ito ay kalahati ng 16.5. So, yun ay 8.25.
Tapos itong distance na ito ay kalahati ng 11, so ito ay 5.5. So, ang kailangan lang natin ay ito, which is given naman na 7, and itong kapirasong ito. Itong kapirasong ito ay ano yung dimension niya. So, syempre, ito ay 8.25 minus 5.5, which is 2.75. So, pag nilagay natin yan dito, ito yung 7 meters, ito yung 2.75 meters. Then, ito naman yung DAB. Since ito ay A1, B1, DA1, B1. So, ito ay hypotenuse ng DA1, B1. So, ito ay 7 squared plus 2.75 squared. So, ano ang distance nito? DA1, B1. Result nga ako na rin. Chat dito ha. Chat dito. .52 meters. So, ito yung DA1B1. So, yun lang yung medyo challenging dito. Kaya lang yun naman ay more on geometry na lang. So, pag halimbawa, ang gusto mo ay A2C2, halimbawa ito, A2C2. So, ano ngayon yung magiging distance niya? So, ito yung kanyang magiging, yan, tapos itong maliit na parting ito, yan, ito ay so 5.5, ito ay 6.25. So yung maliit na yun ay 1.25. 1.25. Then itong height na ito ay 7 at saka 6.5 ay 13.5. So makukuha mo na yung hypotenuse na to, itong A2C2. Yun lang yung medyo challenging dito. But hindi naman yan ganun kahirap kasi ay more on geometry lang naman ito and substitution dito sa equation natin. Okay? So, try nyo muna i-solve ito. Then, siguro tayo ay babalikan ko kayo ng 7:45. Siguro tapos na yun. Ano? Sige. So, please solve this until 7:45 a.m. I'll be back at 7:45. So, solve nyo muna itong GMD tsaka GMR sabay. Okay? Then, pakichat dito ha pagka meron kung sinong maunang makasagot. Okay? Sige. So, kopyahin lang natin yung formula dito. Where are you? Ito. So, ang GMD natin ay cube root ng DAB, DBC, and DAC or DCA. By using this formula, ito lang yung medyo mahirap-hirap ng kaunti dito sa pagkuha ng distances. So, ano yung nakuha niyong sagot? Hindi, yung GMD lang muna. GMD lang muna. GMD lang muna. Nine points. Parang medyo malayo. Meron ba iba nagsagot? 11.2? Ayan. Sige. Ito. So, kaya nagkamali ito si Emmanuel. Ito ang tama. 11.2.
So this is 11.2135 meters. Siguro sa ano lang, sa dito, medyo mahirap kasi yan. Kasi itong ano, yung A tsaka C hindi rin pantay. Medyo mahirap din talaga yun. Pero ito yung tama, ano, 11.2135. Oh, tama din kay Raymond na ito. Sino pang nag-solve? May nakasolve ganon, GMD? Anyone? Yes. May tanong si Emmanuel. Sir, may question lang po ako sa method ho nung pagsusolve po nito. Hindi ka po ang Ulit. parang ginawa po may question lang po ako sa method po ng pagsosolve po nitong sa GMD po natin. Oo. Parang may discrepancy po kasi in terms ng methods po. Gawa po ng ginawa ko po, di ka po yung fourth root po are. Nasunod po ng Oo. radical, radical pa rin po. Pwede ka po yun or dapat po yung ganito pong himay-himay tas ira-round off na po sa 2 decimals. Dapat ay ang ginawa mo ay ano, nilagay mo dito agad. Yes po, sir. Para pong Dapat radical ay po sa loob ng radical. dapat ay ano, susolve mo isa-isa. Pare. Okay po, sir. Noted po. Thank you po. Susolve mo isa-isa yan, tapos saka mo ngayon ilalagay dito. Ayan. Baka may... Pero ang laki ang ano 9.8 tsaka 11. Medyo malayo. Medyo malayo na rin ano. Parang ilang percent yan, mga 10-20%. Ano? Medyo malayo. Ayan. So, isa-isin mo muna i-solve are, tapos tsaka may substitute doon. Then, yung iba, nag-solve ko yung iba. Kasi hindi nyo malalaman kung naintindihan nyo or hindi. Kung hindi nyo susubukan. Ito nga lang, yung concept na ito ay geometry nga lang yan. So ito ay cube root ng DSA, DSB, and DSC. Itong pupupyahin natin yung formula natin. Ito, iisa-isahin mo din yan. Yung ito. Pupupyahin natin ito. So ito, iisa-isahin mo muna yan. And then, itong DSB, susunod mo muna yan bago mo ilagay dito. So, yung DSB ay, since ito ay dalawahan, since ito ay 2 bundle, ang DSB natin ay square root ng DS times D. So, ang DS natin ay given naman na 0.564 inches. Kaya lang, ito ay yung 0.564 inches na DS, i-convert mo muna iyan ng meters. Ano na yung bundle spacing natin? Ang bundle spacing pala ay inches. So, mamaya na natin i-convert. So, substitute mo lang yan dito. Tapos ito ay 0.5 564 0.564 inches multiply by 18 inches. So, makukuha mo dito ay in inches. Ito dapat i-convert mo ng meters. Kasi yung DA1, A2 naka meters. Sige. Anong nasolve ninyo dito? Anong nakuha ninyong value sa GMR sub L? Sige, paki-chat dito ng GMR sub L. Iisa-isahin mo muna ito. Yan. Then, saka mo isa-substitute isa-isa dito. Tapos, dapat naka-meters. Kasi yung A1, A2, yun dito, C1, C2, naka-meters lahat yan.
Meron bang nakasolve doon? Sige, 5 minutes. 5 minutes ha, 5 minutes. Screen dyan, na-disconnect yata ako kanina eh na. Kita po, sir. Okay, sige. Sige, 5 minutes muna tayo ha. Then, i-chat dito kung sino ang merong sagot. 1.19. Ay, teka lang. Bakit ito yung iba't iba? 3.19. Ano itong... okay. Pinandag. 1.19. 1.1873. Tama naman. 1.19. Pati si ang kaya Raymond pinandag. 1.8. Okay lang ito. 1.169. Okay yung 1.19. 1.1869. Kaya lang, pagka kayo ay nag-round off, magdidire-diretso na yun sa dulo. No? Kaya, as much as possible, iwasan natin mag-round off ng medyo maliit ng bawa ay 2 decimal lang. Pero hindi naman mali. Medyo may discrepancy nga lang pagka nag-round off agad. Pero hindi naman mali kasi kung tama naman yung process. So kaya lang hindi naman dapat masyadong malayo yung yung sagot. 1.1873 meters. So, sana ay nasagot natin. Meron pa bang ibang nagsasagot bukod dito sa dalawang ito? Ito pala si Julius. And substitute na lang natin dun sa ating equation na ito. So, substitute natin para yung ating inductance L. Substitute lang natin dito to come up with 0.449 millihenry per kilometer. Ito na yung ating answer. So, meron ba tayong tanong bago tayo mag-proceed? Yes, ito. Emmanuel, yes, go ahead. Sir, inform ko lang po pala yung kanina po. Sa calculator po pala may error, pero sim naman po na 11.21 kahit erecta na pong radical. Ito. Sa calcul lang yan. Opo, sa human error na po yun. Okay. Sige. So, mag-notes muna kayo saglit bago tayo mag-proceed sa ating next topic. So, bago na yung ating topic. Hindi pala, subtopic pala. So, pwede nyo i-screenshot muna bago tayo mag-proceed. Sana ay kayo nagko-compute din para mas mas maalala niyo siya later. At saka para mas malaman niyo kung saan tayo nagkamali. Mas maalala niyo kasi yun. Okay, proceed na tayo sa ating next topic. So, ito yung ating third parameter ng transmission line. So, ito yung capacitance naman. So, itong capacitance na ito ay because of the potential difference between the conductors. So, itong the amount of capacitance between conductors is a function of conductor size, spacing, and height above the ground. So, for example, itong ating nasa figure na ito, meron yang conductor dito. So, dito sa capacitance, ang i-consider natin ay yung charge na kapag meron yung charge, siyempre pag may current, may charge. Pag may charge yan, magpuproduce yan ng electric field yan, dito sa
sa may labas na yan. Kasi yung ito ay for single conductor muna. For single conductor, kapag yan ay may napoproduce yan na electric field. So pagka yung sa inductance, yun ay flux, dito ay electric field. So dito ang i-consider natin ay yung sa area nung sa may dotted lines. Yan. So yung donut shape na ito ay meron niyang distance D2 at saka D1. So ito yung area na ito ang kinoconsider. By having the integral from D1 to D2 of the electric field with respect to x. Yan. So pag nag-integrate tayo, we will come up with this equation. Q over 2 pi epsilon sub O ln of D2 over D1. Yung epsilon sub O is also a constant. So meron yung value nasa calculator ninyo. Yung value ng epsilon sub O ay nasa calculator ninyo, which is 8.85 times 10 to the negative 12 farad per meter. So ito yung voltage or potential difference between 0.1 and 0.2 is Q over 2 pi epsilon sub O ln of D2 over D1. Ayun, i-consider natin yung capacitance ng single phase lines. Yung single phase line ay meron niyang dalawang conductor. Again, yung radius nila ay the same. So, R is equal to R1 and R2. So, they have equal radius. Then, yung charge Q1, yun yung sa conductor 1. Charge Q2, yun yung sa conductor 2. And then, ito, meron din yung mapoproduce na electric field. So, electric field dyan. Tapos yung Q2, meron din yung electric field. The distance between the two conductors, just like doon sa inductance, ay capital D. So kapag kinuha natin yung nag-integrate tayo ng voltage, mga ulit ang formula natin ng ng charge. Charge equals C times V. So ang capacitance C ay charge Q over V. So ito pagka magawa ako. So ito ay pag dinivide natin yan ng Q over nito, so ang matitira na maka-cancel yung Q, ito lang yung matitira. So ito na yung magiging equation natin. So maka-cancel yung charge Q. So this is now the equation for capacitance between conductors. Pero hindi yan ang gagamitin natin na equation. Kasi, ang kailangan natin ay yung line to neutral na capacitance. Kasi itong C12, ito ay capacitance between line 1 and line 2 or between conductor 1 and conductor 2. Yan. Between conductor 1 and conductor 2, ito yung capacitance niyan. Kaya lang, so yun ay line-to-line capacitance. Ang gusto natin ay yung line-to-neutral capacitance. So, ito yung figure natin para sa line-to-line capacitance or capacitance between conductor 1 and conductor 2. Ang gusto natin ay itong capacitance na ito, line-to-neutral. So, since yung line-to-neutral C ay equal sa 2 times nung C12, so, ito na yung magiging equation natin. So, ito yung kailangan natin na formula. So, this is for the single phase line na two conductors, single phase line. So, C equals 2 pi epsilon sub O over ln of D over R. So, take note na ito ay R or radius. Ang kaibahan nito sa inductance ay R prime. So, ito ay R lang talaga. So kapag sinubstitute natin dito yung mga constant dito sa 2 pi epsilon sub O and then kinonvert natin ng microfarad per kilometer, ito yung magiging equation natin. 0.0556 microfarad per kilometer. So ito ay kagaya nung sa inductance ay magkaiba yung kanilang
magkaiba yung kanilang unit. So, depende kung ano yung hinihingi. Okay. Pero madali lang mag-convert dito from farad to meter to microfarad per kilometer. So, yan yung para sa single phase line. And similarly, ito ay para sa single phase line, and ito na din yung gagamitin natin kasi sa three phase na symmetrical. Yan din yung kagaya nung sa inductance, magkapareho ang formula ng single phase at saka ng three phase symmetrical lines. Now, for capacitance ng three phase lines na asymmetrical or magkakaiba sila ng distances, ganun ulit ang gagawin. So, itatranspose natin yung line. So, let's say 30 kilometers again. So, 10 kilometers per section. So, itatranspose natin yung linya to come up with this equation. So, ito yung ating capacitance per phase. 2 pi epsilon sub O over ln of GMD over R, farad per meter. Itong GMD na ito, yan din yung GMD na na-compute natin doon sa inductance. Yan na din yan. Kasi pares lang naman sila ng conductor na ginamit. Or pwede rin itong isang equation kapag microfarad per kilometer. So, pwedeng itong isang equation or itong isang equation na yan. So, GMD over R. So, kapag yan ay single phase or three phase na symmetrical, itong GMD, papalitan mo lang yan ng D. Yan, papalitan lang ng D. Kapag three phase na asymmetrical, papalitan mo lang yan ng GMD. Example, itong example number 10, meron niyang three-phase transpose line na meron niyang itong configuration na ito. Meron niyang diameter na 1.345 inch. Ang GMR niya ay ito. So, itong GMR na yan ay yung DS or ito yung kanyang R prime. So, ang tinatanong ay inductance and capacitance. Ano muna yung inductance? So, ang inductance, ito ay base sa figure ay three-phase na asymmetrical ang conductor na yan. So, ito ay formula natin 0.2 ln of GMD over DS. Tama nga yung aking formula. So, ito ay 0.2 ln of GMD over DS. Kasi hindi naman yan bundle, kaya DS lang yan. Kapag ito ay double circuit line, itong DS, papalitan mo lang yan ng GMR sub L. Kapag yan ay bundled, papalitan mo lang ito ng DSB. Kapag ito ay single phase, itong GMD, papalitan mo lang ng D. Dali lang. So, ano ngayon ang kanyang GMD? Ang GMD nito ay yung purot ng tatlong distances, 35 feet and 70 feet. So, ano ngayon ang ating GMD? So, naka-fit yan. Ay, ano dito ang GMD? natin 44.0972. Ano to? Feet. Tapos ang kanyang DS ay given na, kaya lang ay naka-inches, 0.5328 inches. Pwede natin i-convert ito in inches or pwede natin ito i-convert in feet. So, kung ano man yung gusto nyo gawin, okay lang yung kahit ano. Basta mag-cancel lang yung kanyang unit. So, ano ngayon ang conversion natin ito ng
feet. Ito ay i-divide lang natin ng 12. Sige, pa-chat mo na kung anong divide ng 12 na rin. Ano ito in feet? Zero point zero 444. Ito yung kanyang feet. Of course, pwede na natin yan i-substitute dito. ln of 44.09 feet over para ma-cancel natin yung feet. Ano ngayon yung kanyang inductance L? May chat dito ang ating sagot dito. Ito ay 1.3802 millihenry per kilometer. Ito yung ating then the capacitance, since ito ay ang tinatanong ay per kilometer, so ang gagamitin natin ay itong yan, 0.0556 over ln GMD over R. Microfarad per kilometer. So, yung R na gagamitin natin doon, edi yung given naman yung diameter. So, ang radius niyan ay 1.345 inches divided by 2. So, convert lang natin ng feet. Ano ang equivalent nila in feet? May chat dito kung ano ang equivalent nito in feet. Ako, ba't na? 0.056. So, substitute natin 0.0556 over ln of ang GMD dito, yun din yung GMD niyan. So 44.0974 over 0.056 feet. So ang unit nito ay microfarad per kilometer. So magka-cancel natin yung kanyang feet. So meron na tayong value ng capacitance. So ano yung value ng capacitance niya? Zero point zero zero 0.0083 microfarad per kilometer. So, importante yung unit. Kasi pag yan ay walang unit, edi mali kasi malay ko kung yan ay farad per meter. So, mag-notes muna kayo habang kukunin ko muna yung charger natin. Mag-notes muna kayo. Kunin ko lang yung charger. Tayong question. Baka tayo mag-proceed. Wala. Sige. Thumbs up na muna kung naririnig ako. Thumbs up muna. Ayan. Thank you. And ito yung ating next subtopic, the effect of bundling.
So, kapag alam natin na yung bundled conductors ay nakaka-apekto dun sa inductance. So, ganun din dito sa capacitance. So, ang capacitance, kapag yan ay three-phase na transposed line, itong equation natin ng three-phase asymmetrical spacing na transmission line, yung R, papalitan lang natin ng R sa R to the B or RB. So, ito yung para to indicate na yun ay bundled conductors. Kagaya nung sa inductance, ang DS, gagawin lang natin na DSB. So, yung R, gagawin lang natin na RB. So, yun lang din ang gagawin natin. Itong formula natin ng capacitance na ito, yan, gagawin lang natin yung R, gagawin natin RB. Dito, ganun din, RB din. Yun lang din ang bundling naman, kapag dalawang subconductor yan, ang formula natin is square root of R times D. Yung D ay, yun pa din yung kanyang bundle spacing. So, square root of R times D. Kapag tatluhan, cube root of R times D squared. Kapag apat ay 1.09 fourth root of R times D cube. Then, saka mo ngayon, isa-substitute doon sa equation ng capacitance. So, itong example number 11. So, meron itong rail conductors. Ibon din nga yung rail. Alam ko sa rail ay railis. O ba yung railis nga? Rail bird. Oo, ibon nga. Parang ano? Parang baby. Sige, anyway. So, meron niyang ang kanyang bundle spacing ay 46 cm. Ito ay apat na bundle. Ito ay conductor A. Considered ito as conductor A, conductor B, conductor C. Pero ito ay apat na bundle na merong 4 subconductors. Ito, ang bundle spacing na nandito sa problem ay 46 cm. Pero nandun sa diagram ay 18 inches. Pag kinonvert mo ang 18 inches into ano ang equivalent niyan sa centimeters? Ay, compute nga ako na rin. Meron niyang counting difference. 45.72. Oh, medyo malapit na rin sa 46. Ano? So, kung ang gamitin mo ay yung 18 inches, okay lang din. Kung ang gamitin mo yung 46 cm, okay lang din. Meron lang yung counting discrepancy pero hindi naman yan masyado malayo. And then, yung kanyang diameter ay 2.959 cm at ang kanyang, so ibig sabihin, yung kanyang radius ay 2.959 over 2 cm. Tapos yung kanyang bundle spacing na D ay 46 cm. Pero kung ito yung gamitin mo, okay lang din. Kaya naka-cm na kasi yun. Tapos yung kanyang GMR ay ito yung kanyang DS. Tinatanong ay inductance. So, inductance muna. So, ito ay bundled conductors. 0.2 ln of GMD over ang bundled ay DSB. Millihenry per kilometer. So, ano yung kanyang GMD? So, ito ay cube root ng 44.5 feet. 44.5 feet and 89 feet. So, ito ay asymmetrical. Asymmetrical bundle. Kaya ito yung formula natin. Ito ang kanyang GMD. May chat natin.
is 0.06. Tapos, ang kanyang DSB ay, since ito ay part naman, ang kanyang 4.09 DS times D. So, ito ay 1.09 1.73 cm 40 cm cube. So, ano ang kanyang DSB in cm? Yes, Emmanuel, what is your question? Sir, sorry po. Medyo nag-choppy lang po kanina yung discussion po. Okay. Sige, wala naman masyado pang ano. Yung DSB ay since ito ay 4 bundle conductor, so ang formula natin ng DSB ay 1.09 times the fourth root of DS times D cube. So, substitute lang natin. Since mga cm yung mga nandyan, yung DS ay cm, yung D ay cm din, so cm na yung gagamitin natin. Ano yung formula, anong value ngayon ng DSB? Anong value natin ng DSB? 20.036 RCM. 26.036. So, since ito ay CM, ito ay convert natin ito ng CM para pareho sila. Pwede naman ito ay convert mo ng feet. Pero ito na lang. Pwede naman CM. Convert ako na rin ng CM. 56.06. Itong ano, GMD kasi kailangan natin makancel yun sa natin 0.2 NNR. Kailangan natin ay pareho ng unit. So, 56.0665 feet convert sa cm. Yung ating Google form, upload ko na po sa ating messenger. Paki-upload na po ng inyong evaluation data. So, one member per upload po ng ating evaluation sa ating messenger. So, yung ating i-upload ay nakabase sa ating classroom. Download na po again. Paki-upload na siya through PDF or PDF. While uploading, paki-prepare na po ng session. So, dalawang group na po muna tayo ngayong araw. Next week na po ang ating and before, while waiting for our recorder, since I said in the day here, may kasunod po ba kayo subject na base after power plant? Convert nitong 56.0665 feet into cm. At dito. Kung wala, ibig sabihin, pwede tayo mag-online mag-test. Para hindi na balik ka kayo sa dito. Okay lang. Tayo ay online message na tayo. Para pare-parehas yun na. 1708. 1708.9069. Yan. So, ilalagay natin yan dito.
Hindi yun na lang. Sabay tatambay dito. Haba ng oras. Para ma-cancel natin yung CM. Ano ngayon ang value natin ng Pakiatin na lang. chat ako ng ating sagot. Okay lang kayo ating drop ng Excel. 0.8892. Ito na yung ating final answer for inductance. Bago tayo mag-proceed, sige, mag-notes muna kayo bago tayo mag-proceed sa capacitance. So wait lang, ano? Wala pa nag-upload mo, ano? Mga evaluation nila. May nag-upload na po ba? Please make sure ha, yung update sa natin ay makapag-upload na. Kasi pag hindi na nakapag-upload na, May pwede na tayo sa sa capacitance. Capacitance tayo. Ano ang formula natin for capacitance? So, ang capacitance ay, since yun ay per kilometer, so 0.0556 over ln of GMD over R to the B microfarad per kilometer. So, yung GMD ng inductance, yun din ang gagamitin natin for GMD ng capacitance. Kasi same conductor sila. Then, susunod lang natin ay yung R to the B. Yung RB ay, since ito ay 4 bundled conductors, ang formula natin ay 1.09 fourth root of R times D cube. So, this is 1.09 fourth root ng R. Ang radius R natin ay yun, 2.959 over 2. This is 2.959 cm over 2 times ang kanyang bundle spacing ay 46 cm. So, ano ngayon ang value niya ang kanyang RB? Chat ako dito ng value ng RB. Yun na yun, 21. Yun na yung RB, 21.2336 cm. Then, substitute natin dito sa value ng capacitance, 0.0556 over ln of ang GMD natin kanina ay 1708. 1708.9069 cm over 21.2336 cm. Microfarad per kilometer. Cancel natin yung cm. Then, makuha natin yung value ng capacitance. Sige, check ako ng value ng capacitance. Yan. 0.0127.
0.0127 microfarad per kilometer. Ito na yung ating capacitance. Ayan. Okay, sige. So, mag-note muna kayo before tayo mag-proceed sa ating next topic. Okay, pwede na tayo sa next topic. Na kopya nyo, na screenshot. Okay na. Proceed tayo ngayon sa capacitance ng 3-phase double circuit lines. Ito namang 3-phase double circuit line, kaparehas lang din yan noong sa inductance ng 3-phase double circuit lines. Ito, ang papalitan lang natin yung R, papalitan lang natin ng GMR sub C. GMR sub C. Then, yung GMD na sinolve natin dun sa inductance, yun na din ang ating GMD para dito sa capacitance. Ulit yung GMD natin doon. Yung GMD ay yung sa inductance ay cube root ng DAB, DBC, and DCA. Tapos, kukunin mo isa-isa yung DAB, DBC, and DCA. Kasi ito yung fourth root. Yeah, ito yung DA1, B1, DA1, B2, and so on. Tapos ito yung DB1, C1, DB1, C2. Tapos ito yung DA1, C1, DA1, C2, and so on. Tapos, substitute mo dyan, yun yung GMT niyan. And then, yung GMR sub C, ito naman ay, yan. So, ganun din. Kagaya nung sa, yung GMR sub L, na inductance ay, yan na lang yun, yung DSB. Ano? Kaya yung GMR sub L ay square root of cube root ng DSA, DSB, DSC. Yan. Bigyan yun. Ito naman ay cube root ng RA, RB, and RC. Where yung RA is square root of RB, DA1, A2. Ito ay kapag bundle. Yan. So, if not bundled, hindi, papalitan lang natin yun ng R. So, R times DA1, A2, RB ay R times D, B1, B2, RC equals R times D, C1, C2. So, papalitan mo lang ito ng RB kapag bundle. Then, substitute natin dito sa GMR sub C. Tapos, substitute natin dito sa dalawang equation na ito. Yan ay kapag double circuit line. Ito yung ating example last time. Ano bang example? Example 8 yata ito or 9. Ang kinuha natin dito ay yung inductance. Ano bang example ito? Example 9 nga ba? Or 8? Example 8. So the same GMD. So from
So, ang tinatanong ay capacitance. So, ito ay capacitance ay anong formula natin? 0.0556 over LNO GMD over GMR sub C. Ang unit natin ay microfarad per kilometer. Then, from example 8, ano ang value natin ng GMD? Sige nga, ang value natin ng GMD from example 8. Na-chat na ako dito. Ano yung value niyan from example 8? .9209 meters. 9209 meters. So, yun na din yung GMD niya. And then, itong diameter na ito yung kailangan natin kasi GMR subs yan. So, ang R natin dyan ay 0.927 inches divided by 2. Tapos, ay convert natin yan ng cm. Kasi ay, ano ba nandito? Ang kanyang bundle, ang DA1, A2 ay naka-meters. So, dapat ito ay naka-meters din. Ano ang equivalent ito in meters? Zero point zero one one eight. 0.118 meters. So, ito yung kanyang radius. Ano nga ulit ang formula natin? Ang gagamitin natin ay GMR sub C. So, ang GMRC ay cube root ng RA times RB times RC. So, solve muna natin yung RA. Yung RA, since ito ay hindi naman ito bundle, so ang gagamitin natin ay ito. Solve natin yung RA. This is square root of R times DA1, A2. RB ay R times DB1, B2. RC ay square root of R times DC1, C2. Ano ang value natin ng RA? 0.0118 meters. Ang A1, A2. A1, A2 ay 816 plus 9, 25. Parang ito yung pare-pareho yata. B1, B2. B1, B2. Pareho nga. Tapos, 10 meters din. C1, C2, 25 din. Pare-pares. So, makuha kang value dyan, yun din yung value nito. Ano ngayon ang GMR sub C? Ito na ngayon, 5431. Diba? Pa-check nga ulit. 5431. Bakit saka na 5425? Pa-check nga ulit. Baka din eh. Hindi na divide na ito. Hindi nga, pakicheck nga ako. Bakit matema?
Yes. Right. Sir, dun po sa value po ng radius, kapag hindi po ni-round off po ay 0.5425 po ang makukuha. Pagka yung ibang, pag madaming decimal din eh. Yes po sir, pag naka-store po yung value. Okay, oh. Hmm. Kaya nga pala dapat ay hindi nagra-round off. Pero kung mag-round off man, halimbawa, konti lang naman din, 5431. Pwede na yun. Kasi pag yung 5425, kinonvert mo ng 3 decimal, 543 na rin. Okay na yun. Sige, 0.543 meters. Ano ba? 5431. Tapos, sa-substitute natin dito sa equation ng capacitance. GMD ay 14.9209 over ano ngayon ang value natin ng capacitance? Sige, compute na rin capacitance. Zero point zero one six 0.0168. Ito na ang ating final answer. Okay. Sige. So, ang ating next meeting ay sa Monday, 7 to 10. So, magdala kayo ng bond paper. Meron tayong problem set 1.2. Yun ay sa Monday, 7 to 10. Okay. So, attend muna kayo ng flag ceremony sa Monday. Meron pa ba tayong question? Ano tayong dismiss? Any question? So, okay na tayo dito. So, yun lang muna for today. See you sa Monday. Bye-bye. Thank you. See you po, Thank you po, sir. sir. Sige